morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust Him.
in Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, 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 amazing. Our God is amazing, awesome, Awesome, wonderful, wonderful, almighty is our God. Amazing, 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 amazing. Our God is amazing, awesome, awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Almighty is your God. Almighty is our God. Thank you, Lord. O, diba? Halatang halata na live tayo ngayon. Na iba lyrics. Good morning, mga kapatid. Good morning, Jesus. And it's Throwback Thursday, a day where we can reminisce or recall kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa atin sa mga nakaraang taon and be thankful. Kaya sa umagang ito, sa lahat po ng mga kapatiran natin na palagian po nating kasama, welcome back po. At sa mga ngayon lamang po nakapanood, we welcome you mga kapatid. Bati ka muna, Sister Sam. Amen. Good morning, Jesus. And Thursday, throwback. Ayan, hallelujah. Another day na naman po na tayo po ay mag-aaral at babalikan natin yung mga nakaraan, pero yung mga nakaraan yun po yung nakapagpatuwa sa ating mga puso. Hallelujah. Opening prayer. Okay, hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama namin sa langit, may-ari ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa panibagong araw, bagong buhay na nararanasan po namin palagi. Salamat po sa iyong proteksyon araw-araw sa aming buhay, Panginoon. At salamat po sapagkat nahahayag ang iyong kapangyarihan araw-araw sa aming mga buhay. At salamat po dahil meron kaming Diyos na dakilang manggagamot. Salamat po sa pagpapagaling mo, Lord, sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. At kay Sister Linda, Lord, salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa kanya, Panginoon. And again, Lord, sa araw pong ito, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang, Jesus, ang aming itataas sa aming kalagitnaan. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, nanonood, Panginoon, alam ko pong pagpapala po ang kanilang makakamtan sa kanilang pakikinig sa oras na ito ng iyong mga salita. Muli po, Lord, samahan niyo po kami sa live streaming na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Para po sa ating VOTD, ito po ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness.
Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities than the power of Christ may rest upon me. Thank you, Lord. Tayo po ay nadako ngayon sa healing, dahil talagang marami nga po ang nagpe-pray para sa healing sa buong mundo actually po. At kagabi po sa Bible study, ako po'y blessed na blessed sa ating mga pagtuturo tungkol sa healing na ito. Nung nakaraang linggo po, meron tayong isang kapatiran na nag-message po sa akin at nagpa-pray siya na yung mother po niya ay dinala sa hospital kasi tumaas ang sugar, tumaas ang BP ng sobra. So, hindi na po makabangon. Tapos, sumabay pa daw yung vertigo niya. Dinala sa hospital. So, nagpa-pray po. Naipag-pray naman po yung mother niya. 1 week yon sa hospital hanggang sa gumaling. Days after po, na umuwi yung mother niya, nag-message siya ulit. Yun namang kapatid ng mother niya. Na ang sabi po ay nagkaroon na ng kidney failure, tapos nakita daw po na merong leukemia. So, mga nagkakomplikasyon na po. So, sabi niya, hingi ulit siya ng prayer. Prayer. Siguro almost a week yun. Siguro mga every other day, nag-follow up siya. Tapos, ina-update din niya ako kung ano na nangyayari. Ganon. Nag-negative naman daw sa COVID. Tapos, nung isang araw, o mga 3 days ago, nag-message po siya. Ang sabi niya, kinuha na ni Lord. So, sa mga ganong pagkakataon, maaaring magtanong po tayo na bakit ganon? 'Di ba? Yung nanay ko gumaling. Tapos itong sa kapatid niya, pinag-pray din naman natin bakit hindi gumaling? 'Di ba? Tapos namatay pa. Natanong niyo na po ba yon na pinakinggan ba ako ng Diyos? Hindi ba sapat yung panalangin ko para sagutin ng Diyos? Di ba? Marami po tayong mga katanungan na pwedeng masabi kapag ganun yung mga pangyayari sa atin. Hindi ba kayang pagalingin ng Diyos? Mga kapatid, ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang nag-put into motion ng lahat ng planet na umiikot, di ba? Sa araw. At siya rin po ang mga nag-compose sa mga every cells in our body. Alam na alam niya kung anong hindi nagpa-function ng tama sa katawan natin dahil siyang may gawa sa atin. And surely, pwede niyang i-eradicate yung mga cancer cells, pwede niyang i-realign yung mga bones na nawala sa alignment, at pwede rin po niyang pa-flow ang dugo sa mga ugat natin na clotted na. Pero, while we are praying for healing, let us not forget yung distinction na God can heal, but do not presume that He must. Ano po ito mga kapatid? Mahalaga po ito, oo. Kasi, pag hindi po natin inilagay sa isipan natin yon na God can and does heal, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po totoo yun na hindi na nagpapagaling ang Diyos, na siya nagpapagaling lamang nung siya nandito sa lupa. Hindi po. He heals, at ngayon, He does heal, pero it doesn't necessarily mean na sa lahat ng oras ay He must. Iba po yun, mga kapatid. Kadalasan po kasi, ginagawa po nating genie ang Panginoon. Na kapag kinaskas na natin yung lampara, lalabas siya at sasabihin niya sa ating, your wish is my command. Baligtad, mali po. Siya po ang creator natin at hindi po natin siya po pwedeng utusan na parang genie at pasunurin dun sa gusto natin. Okay? Ngayon po, sa buong paglilingkod po namin kay Lord, nakita ko na napakarami na po talagang pinagaling ni Lord.
pati nga yung mga sinasaniban ng mga masasamang espiritu, nakakita po kami personally ng mga pinalaya ng Diyos. Tapos may mga sinabi yung mga doktor na hanggang 1 buwan ka na lang, buhay pa hanggang ngayon, ilang taon na. So, kaya po ng Panginoon na magpagaling. Ngayon po, wag rin po nating alisin sa kaisipan natin na ang mortality ng tao. Although, ang Diyos po ay nagpapagaling, meron po tayong mga ginagawa sa sarili. Kagaya nung kagabi, yung lesson ni Pastor Romy, di ba? Meron po kasi tayong ginagawa sa sarili natin na abuse, na alam nating hindi tama, pero ginagawa pa rin natin. Pagkatapos, alam nating mali, ginagawa pa rin natin. Tapos sasabihin natin, Lord, pagalingin mo ko. Ikaw ang may kasalanan kung ba't ka nagkaroon. Pero if it is God's will for you to be healed, He will. Amen. Pero hindi po lahat ng mga pinapanalangin natin ay nauuwi sa cure of the body. Tandaan po natin ang mortality ng body. Ang death po is one of the inevitables of life. Ang ibig sabihin ng inevitable, hindi maiiwasan at hindi matatakasan. So ang death po is one of the inevitables of life. Na kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, minsan kasi nakakapag-pray tayo na, Lord, manggagawa ako Para bang exempted ako dapat dyan. Hindi dapat ako dumaan dyan. Hindi ka dapat mamatay kasi manggagawa ka. Hindi po yun ganon. Di ba? Perfect example po. Okay. Balikan ko lang po muna yung death is inevitable. Yan po ay, pag tayo ay tumatahak sa buhay, minsan po kasabayan nating tumatakbo yan. And sometimes, He overtakes us, tapos ginagawa niyang aid niya ang mga sakit. Oo. Ginagawa niyang aid yung mga sakit. Ngayon po, pagka tayo po ay nagdarasal kay Lord, we may perceive sometimes that the cure of our body is the greatest good for us. Sino ba naman ang may sakit, di ba, na hindi niya iisipin na yung kagalingan ng katawan ang the best sa kanya. Pero Isaiah 55, mga kapatid, even the most impressive knowledge cannot comprehend the will of God at yung pamamaraan ng Diyos. Isaiah 55:8, we cannot bend God's will na sumunod sa will natin. Kasi iba pong kumilos ang Diyos. The perfect example po ay yung binasa ko kay Paul. Sabi ni Paul, 3 times I prayed na itong sakit na to ay iwanan ako, ang sabi niya. Pero ano ang sagot ng Diyos para sa kanya? Ang sagot ni Lord sa kanya is not the cure of the physical body. Bagkus, ginamit niya itong ailment na to for His glory. At para mailapit si Paul sa glory ng Diyos. And the perfect example na hindi nung unang panahon, but itong mga panahon na to ay ang mami. Hindi ba? Siyempre mami yun. Halos lahat tayo nagpe-pray para sa kanya, di ba? Napagalingin ni Lord. Pero, di ba hindi naman po hindi naman gumaling siya sa kanyang diabetes. Bagkus nagkaroon pa ng komplikasyon yon. Pero, kagaya ni Paul, ginamit itong ailment na to para magkaroon tayo ng example na worthy to emulate. Bakit kanyo? Ang mami may sakit na, ang dami ng komplikasyon, may oxygen na sa kotse, pero nag-outreach pa. Patuloy pa rin. Tuloy tayo ngayon dahil nakita natin sa mami na ganon, kahit na may sakit, kahit hindi pinagaling ni Lord sa kanyang ailment, di yun naging dahilan po para siya'y magtampo at mag-quit na sa pagseserve kay Lord. Bagkus ito po ay naging way para po tayo ay magkaroon ng halimbawa na kailangang tularan. Kaya ngayon, di ba, pagka yung ingron ko na
Nasugatan ako ni Mama Ched. Nasugatan ako ni Mama Ched, hindi ako makaka-prayer meeting. Di ba lagi nating sinasabi, pambira, kukulang. Ang mami nga hindi na makahinga, nag-outreach pa. So, nakita niyo po yun, naging good example tuloy ang mami para tularan natin na sumunod sa kanya na yung mga sakit-sakit ay hindi nagiging sagabal para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. So, ano po ngayon ang dapat nating gawin? Dito po sa, binasa nga natin, di ba hindi binagaling physically si Paul? When physical cure is not the answer, aalamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa'yo. Minsan po kasi, dahil we run after the cure of the physical body, ang nangyayari po na nami-miss natin yung opportunity to ponder on eternity. Kasi merong mga tao na pag sinabi na sinubukan na lahat, wala talaga, di ba? Wala talaga. So, although nagpe-pray ka, wag mong alisin sa isip mo na baka hanggang dito lang talaga ako. Kasi sabi sa Psalm 139, bago pa mag-umpisa ang unang araw ng kahit sinong tao dito na nilalang ng Diyos, alam na ng Panginoon ang itatagal mo. At iba-iba po ang time frame na binigay sa atin ng Panginoon. Merong mga maiksi lamang, merong mga mahahaba po ang ibinigay sa ating time frame. Ngayon, pag sinabi ni Lord na time's up, time's up. Do not question the Lord. Because siya ang nagbigay ng buhay sa atin, siya rin ang pwedeng kumuha nito. And it doesn't matter kung sino ka pa. Hindi ba? Pagdating sa kamatayan, pantay-pantay po tayo. Walang worker, walang member lang, sila worker, sila hindi po. Lahat po tayo ay pantay-pantay na binigyan ng pagkakataon. Whether it is longer than the others or shorter, ang gawin po natin, gawin natin kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon sa time na ibinigay sa atin. So, ang nangyayari pa po, alam nyo, natuwa ako kasi nangyari din po ito sa Daddy Bart. Hindi ba ang daddy nagkaroon ng cancer? So, nung nakita po yun ng mami, kasi andun ako dalawa kami ng mami dun sa nung, anong tawag dun sa yung ulo, ang tinitignan dun sa... Ano, Bep? Hindi, yung machine. CT scan ba yun? Yung tinitignan yung bukol. Yung cancer ng daddy, nag-metastasize na. So nakita ko dun sa meron siyang isa dito, tapos meron siya rito, tapos meron siya dito. Tapos, nung nakita po yun ng mami, tapos ang sabi nila, kung gusto daw na ano yung nakakasunog ng balat? Hindi pa chemo Cobalt ba? Radiation or something. Alam nyo, nag-pray ang mami. Ang dinicide po ng mami, iuwi na ang daddy. Iuwi na ang daddy. Alam nyo, mahirap po yun. Pwera na lang kung meron ka talagang pangunawa sa sovereignty ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo gagawin yon, pero ang mami, inuwi niya ang daddy. Alam nyo, ang daming awitin na nabuo nung nandito ang Daddy Bart. Tapos ang mami umihiga sa tabi ng yung hospital bed ng Daddy Bart sa kwarto. Tapos, alam nyo yun ang minsan nami-miss nating mga tao. Kakahabol natin sa physical cure ng body natin. Nakakalimutan natin yung isang part na baka ito na yung time na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka tuloy fellowship or mag-ponder doon sa eternity awaiting you. Why? Kasi ang akala kasi po natin, pag namatay ang tao dito, wala nang inaasahan. Pero ang totoong buhay na ganap at kasiyasiya ay yung buhay na kasama ang Diyos. So, when illnesses strikes us, by all means, mga kapatid, pray.
Maske ko, pag may sakit ako, gusto ko pinagpe-pray ako for healing. Kapag may nilid po sa inyo ang Diyos na ipag-pray, pray with fervor. Pray fervently. Pero wag din po nating aalisin yung prayer na sabi ni Minister Boy kagabi, if the Lord wills, ang may sakit ay babangon ulit and be healed at magpapasalamat sa Panginoon. If the Lord wills. Kasi po, the will of the Lord is always carried out. And the will of the Lord is perfect. Hindi mo siya pwedeng questionin, mga kapatid. With our limitless understanding, you cannot question the will of the Lord dahil siya ang may gawa sa atin. Kaya, ayun po mga kapatid, let us always pray for the will of God at trust His plan. Lagi pong maganda ang plano ng Diyos. Kaya, thank you Lord sa sa healing na ito. Na nagbukas po ng nagbukas din to ng isip ko. Kasi minsan parang nahihiya tayo na kapag nag-pray na tayo tapos hindi pinagaling yung natin. Huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Lahat ng tao ay nagkakasakit. At kahit sino ay pwedeng mamatay sa sakit. Kasi kung ang nangyayari po, basta pinag-pray mo, gagaling, di sana wala nang namamatay ng may sakit. Di sana po wala nang hospital, hindi ba? At sana tayong lahat ay umiikot sa buong mundo na pagpa-pray natin ng lahat ng may sakit para wala nang mamatay sa may sakit. Hindi po. Yan po ay part of the fall of man. Kaya, yun po, lagi nating isa-isip. Ayan. Oo, eto ang kanyang natuwa ako dito, mga kapatid, dun sa kanyang post sa Facebook, nung namatay yung auntie niya, tapos siya, hindi naman, yung mami niya pinagaling nung pinag-pray natin, tapos yung sumunod yung auntie niya namatay. Alam niyo kung anong sabi niya? Ito galing to kay Sister Bell Rose, Katabay, ng Pangasinan. Alam mo, sabi niya, hindi mo man kami pinakinggan ngayon, Lord, hindi ibig sabihin yon na wala na kaming tiwala sa iyo. Kundi naniniwala kami na may rason kung bakit nangyari ito. Kailanman, Panginoon, hindi nawala ang tiwala ko sa iyo. Buong-buo pa rin. Ganda, di ba, mga kapatid? Yes. At good news po, mga kapatid. Ayan ang mga gusto natin. Amen. Kahit para sa ibang mga tao, maliit na bagay. Kasi minsan may good news na nga, may nasasabi pang hindi maganda. May good news na nga . Ang good news po kay Sister Linda, kagabi, kausap ko si Jan, na anak ni Pastor Rafi. At ito po ang kanyang sinabi. Tuwang-tuwa ako. Pag may narinig na akong good news, isinishare ko sa lahat ng manggagawa kasi Amen. Kagalakan ng isa, kagalakan ng lahat. Sabi niya, yes, need daw po ng swab to confirm if COVID po. Pero siya po ay may pneumonia. So kaya pala nanghina na tapos hindi makahinga, pneumonia. Sabi niya, pero yung oxygen saturation po niya ay 99%. Wow, praise the Lord. Normal Hallelujah. po, ang sabi Amen. niya. Tapos, lahat daw po ng vital signs niya ay stable. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Although unresponsive pa rin siya, di ba? Kasi yung iba, normal nga. Yan. Normal nga, sabi nung iba, pero hindi naman isa-isa lang, mga kapatid. Thank you, Lord, na po yun. Amen. Kasi nung isang araw, 36 na lang ang oxygen level. Tapos, unresponsive. Kahapon, ay nung isang araw, 2. Ang problema natin, di ba? Ngayon, isa na lang. Unresponsive na lang. Wala na yung isa. Eliminated na yung isa. Hindi ka ba natutuwa, mga kapatid? Ay, kami, nagre-rejoice. Yes. Sa isa lang. Oo. Alam niyo po, ganito po yun, mga kapatid. Kagabi nga, sabi nga namin, sabi ni Pastor kagabi, sino ba naman tao ang gustong magkasakit? Wala po.
kami po rito ay talagang ayaw namin na kahit isa ay magkasakit. Kasi alam niyo po, kahit po anong ingat ang gawin po namin, dahil po kami ay 80 dito sa compound. At yung bahay na iisa, lalo na sa household, nakita niyo naman po ang center. Tapatan ang mga kwarto at hallway lang po ang pagitan. So, kahit na po gaano kami kaingat, and kami po ay naka-face mask. Nagtatanggal lang po kami, ito po, para naman po maintindihan niyo yung mga sinasabi namin. Kami po rito ay naka-face mask. Pero alam niyo ba, kahit nga hindi yung mga lumalabas, ay nahahawa. Saan? Di ba yung sa Makati na gated subdivision na hindi lumalabas ang mag-anak, bigla na lang namatay yung kanilang kasama sa bahay. Hindi lumalabas yun. Saan yung galing? Sa delivery pala ng food. Sabi nila, So, kahit na gaano pong kaingat, talagang merong wala pong sisihan kasi kami po rito ay concerned sa bawat isa. Alam niyo po, kung gaano po kami dito, noon pong si Sister Linda po ay nagkasakit at si Pastor Rafi, nagpaalam po si Pastor Rafi na hindi muna sila a-attend. Sabi niya, magse-self-isolate na muna kami. Hindi na po sila lumabas. So, tawag-tawag lang tayo. Maski naman yung ibang may sakit, hindi na lumabas. Pero ako po ay umiikot. Tinitignan ko sila. Kahit na, wala po Alam ko naman yun na hindi kong mahawa, okay. Hindi naman ako iwanan ni Lord. Iniikot ko po sila, isa-isa. Ngayon, nung nakaraan, umakyat ako kay Sister Linda, medyo nahihirapan nga siyang huminga, pero nakaupo pa siya. Ngayon, sabi ko, Talin, gusto mo bang pumunta ng hospital? Sabi niya, hindi na kasi wala na yung ubo ko. Sabi niya ganon. Tsaka, sa totoo lang po, mahirap po kasi talaga ang pumunta sa ER ngayon nang hindi ka naman talaga severe ang iyong pakiramdam kasi pinapauwi. Dahil nga po, siguro ang concern din ng hospital, baka mahawa pa doon, tapos mas marami yung mga severe cases, ganon. So, sabi nga nila, ay naku, mahirap pumunta sa hospital, which is understandable dahil pareho silang senior, tapos may sakit pa, tapos pupunta sa hospital, di ba? Wala naman, syempre lahat gustong gumaling, pero may mga iniisip ka rin at kino-consider. So sabi ko, okay, sige, tama. Sabi ko, pagpe-pray tayo. After that, nung araw na dinala po siya sa hospital, sabi ko, ano kaya kung magdala ako ng mga sisters? Kaya lang sabi ko, hindi ko sigurado kung sinong sasama. Siyempre, may mga anak karamihan may mga anak na kino-consider din nila. What if, di ba, na ganun ngayon. So sabi ko, sinong gustong sumama sa akin? Yung mga hindi nagkasakit ha? Tsaka yung mga matatapang. Sabi ko ganon. Yung gusto lang. Sabi ko, okay lang na hindi. Yung gusto lang. Alam nyo, 5 po kami na umakyat. May sumamang 4 sa akin na sisters na sila na lang naman ang nasabihan ko actually, wala na yung iba. Siguro kung yung iba nandito pa, sasama rin yun. Dahil ganun po kami rito sa Comfy, dahil pamilya po kami. Yun ang turingan namin. Ngayon, nung umakyat po kami, medyo po talaga, hindi na maganda. Totoo nun, nabasaan na si Talin kasi dun sa dahil hindi na makatayo. Alam niyo, natuwa po ako dun sa mga kasamahan ko. Nung time na yon, umubo si Tita Lynn, tapos humatching ng humatching. Pero wala akong nakita kahit isa sa mga kasama ko na ganon. Wala. Talaga pong binubuhat namin siya sa kumot. Yung isa pinupunasan, nilagyan ng diaper, binihisan, ganon. Tapos sabi ko, Pastor Rap, dali na natin sa ospital kasi hindi mo nakakayanin na ng ganito. Kailangan niya na ng medical help. Alam niyo, nung nagtawag ako, sabi ko, brothers, kumuha ng mga brothers, bubuhatin natin si Tita Lynn. Alam niyo, ang nag-volunteer, yung mga may sakit, ako lang ang nagsabi, pwera yung mga may sakit. Sabi ko,
Tapos si Minister Arnold pumapasok, kagagaling din sa sakit. Ako, kagagaling mo lang sa sakit eh. Pero sabi niya, magaling na ako. Sabi ko, okay lang. Sige, kung gusto ng mga kakagaling sa sakit, mag-face mask, tapos mag-face shield, umakyat. Alam niyo ba na umakyat sila? 5 rin ang brothers na umakyat. At pagkatapos binuhat. Nag-drive pa, papunta sa hospital. Pero wala po kaming iniisip na baka COVID si Talina, baka ganito baka ganon. Wala po yun sa amin, mga kapatid. Kaya, dito po kasi sa atin, yung lesson ni Tita Ched, body po tayo dito, mga kapatid. Yun ang namin. Sakit ng kalingkingan po ay dama ng buong katawan. Mali pala ang relo natin. Nakatingin ako sa relo, hindi umaandar, kaya ako'y salita ng salita. Pagtingin ko, 8:46 na. Oo. Pero, yun po mga kapatid. Kaya kapag meron kaming narinig na good news, ay naku naman, lahat kami po ay nagre-rejoice. Okay, mga kapatid. Thank you, Lord, sa lahat ng mga prayers nyo for all of us. At yung concern po ninyo, maya't maya, text kayo ng text, tawag po kayo ng tawag, message po kayo ng message, tinatanong ninyo, asking us kung kamusta po kami dito. Maraming salamat po. We are all good. Amen. Kahit maraming may sakit, we are all good. The Lord is in full control of our situation here sa Comfy, mga kapatid. Kagaya rin po ng pagkokontrol ng Diyos sa buhay po ninyo na mga kapatiran namin saan man po kayo nandoon. Kaya, thank you, Lord, sa na yan. So, ang isusunod nating ipagpe-pray ngayon kay Talin ay maging responsive na siya. Ayan. Susunod dyan, magagalaw niya na yung mga kamay niya, tsaka yung mga paan niya. Diba, mga kapatid? If the Lord wills, He will stand again at mismong magpapasalamat siya dito. Thank you, Lord. Okay. Birthday! Happy Siyempre, birthday. yan? Good news pa rin yan. Amen. Happy birthday si Angela Capulong. Ayan. Anak ni Sister Elaine. Ayan, Oo. At happy birthday. batiin ko na rin yung aking pinsan sa Pampanga, si ating Yoli, na birthday niya. At kung nabubuhay pa ngayon si Sister Cherise, birthday niya rin ngayon. Right. Oo nga. Happy birthday! Sige, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Isa lang siya eh. Sister Angela. Hallelujah. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy mga birthday. kapatid. Rejoice, mga Amen. kapatid. Ano man ang sitwasyon. Yes. Kahit is pa in- mag-positive ang mga swab test Amen. nang nandito sa Comfy, it's okay. The Lord is in control. Amen. He will cover us with His Yes. most precious blood. At kung mag-positive man po yan, doesn't matter. We will still trust the Lord. Yes. Amen. Po. Thank you, Lord. Memory verse. Ang ating memory verse bago po tayo pumunta sa ating Throwback Thursday. Yes. Ang ating memory verse for this week ay makikita natin sa Ephesians Verse 6:10. 10. Ang sabi ron, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ulitin natin, Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ayan. Kaya, thank you, Lord. Be strong, mga kapatid. Amen, Be strong amen, in the Lord. amen. Yun po ang pinaka-key. Be strong in the Lord. And now, it's time for our Throwback Thursday.
sa White Cove, sa Laia. Ganda, oh. Oo nga. At yan po ay year 2014. Yan. Laia, White Cove. Ganda, no? Oh, 33rd anniversary natin. Yes. 2014. Ang scriptures natin is Deuteronomy 16:15. Celebrate the festival. Yan po yung Festival of Tents. Oo, yung May mga ginawa. tent. Yes, oo. Festival of Tent. Festival of Harvest. Kaya ayan pong bawat tent na yan ay mga produce ng bawat area ng ating at free yan. Walang bayad yan. Pwede kang umikot dyan, mga kapatid, para pwede kang umikot at kumain ng libre. Kristiyano, tayo'y na born again. Amen. Nakawala na sa mga bondages. Makikita niyo yung Aaron. So, bilang boses ang may atas Si Pastor Ray, malakas pa ang boses ni Pastor Ray dyan. mula sa Passover kung ano pong sapagkat punong-puno ito ng resistensya ng banal na espiritu. At habang tayo'y saya, And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise 17, meron siyang ginawa doon na applicable pa rin sa ating buhay Oh, ngayon. payat ako doon. Mga kapatid, kayo ba'y may Super. manghi? Saan? Sa 10 utos. Ngayon, nabubuhay na lang po tayo sa awa at grasya, kung kaya sabi niya sa Feast of Tabernacle. Si Brother Rani pa yung nandun, no? Si Ronaldo. Oo, na kay Lord na yun. Oo. Sister Trini, ngayon. Si Nanay Huling ba yun? Yan, Si Sister Len ba yun? Chay. Mama Chay. Yan, mga taga-East. Init na kasi nung time na yan, no? Oo. Kaya, nasa silong. Kung hindi, tostado ka dyan. Pero lahat masaya. Talaga, no? Yes, nasa beach eh. Kami natin dyan, samantalang malayo yan, yung mga iba talagang nakabas na nagpunta doon. Yan. Diyan natin nilagay yung karamihan sa seniors, Yes, sa sa taas. taas. Para yung nakasilong talaga sila, hindi mainit. Tayo dyan, Taria, no? Oo. Ay, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi meron tayo diyang Body. Oo. Oo. Comfy body. Pastor Alex payat din dyan, Yes, eh. lahat. Yun ang pinakapayat ko. 133 ako noon. Yan ang CSM. Yan yung kanilang Festival of Harvest Dance. Si David ba yun? Si Mon yung sa likod, di ba? Ayun, no? Si Bong tsaka si Dave, ano? Ito naman ang Children's Ministry. Children.
Kailangan marating natin lahat ang finish line na yan. Come what may, do not quit. Yan po, oh. Yan, oh, nakaabot ng finish line. Yan dapat ang goal natin. Ayan. Oh. Brother Bong yan, oh. Minister Boy. Ang payat ni Minister Boy dyan. Wala yung tiyan ni Mang Boy, oh. Sige, Kuya Jerry, oh. O, diba? Ito, nakakatawa to si Enol, eh. Ayan, oh. Diba? Tinry naman eh. Uy, ang payat ni Pastor, oh. Oh, 72. Whoop, whoop. Ngayon, hindi na ganyan si Terry. May karga na nga si Terry sa tiyan ngayon. Si Otan, payat mo din dyan, oh. Oo. Oh, si Manong. Nandiyan pa pala si Manong. Kachid, oh. Oh, volleyball, oh. Hop. 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 Oh, di ba? Nag-lose si Manong dyan. 2 pounds. Oh, di ba? Galing sumayaw ni Pastor, oh. Parang si Dwayne, oh. Wow. Si Bong ang tabado na, no? Galing mo sumayaw, Bebo. Si Mang Boy, oh, sumasayaw din. Hop. Si Kuya Jerry, di niya alam kung kaliwa o kanan, eh. Yan po ay part 1 lamang. Itong anniversary natin na ito ay isi-series po natin dahil maraming lesson na pwedeng ma-discuss dito sa throwback natin na ito. Yan. Thank you, Lord. Amen. Mr. Boy. Wala pa ba? Oh, yan. Good morning, mga kapatid. Minister Boy. Gandang umaga po. Dito na naman kami. Amen, amen. Good morning din po. Thank you, Lord. Napili na naman. Throwback natin yan, Minister Boy. Doon. Yung background natin, Minister Boy, yung pinagdausan ng unang Olympic, yung bang modern Olympic, sa Athens, Greece. Ayan, ito yung ating background, At nabigyan din kami ng pagkakataon na makapunta dyan, Minister Boy. Kasama namin si Brother Larry nung inaayos natin yung ating lisensya. COMO. Still existing. Doon COMO. Kaya lang, kailangan ma-follow up. Speaking about doon sa ating anniversary, Minister Boy, ang papayat natin doon, meron ka bang ginawang pamamaraan doon, Minister Boy? Natural pa yun. Tumaba na lang ako ngayon. Ay, Minister Boy, kausapin mo sila. Andun sila. Salamat sa Diyos. Katulad nung aming background, sanay kasi sila sa sport talaga nung araw sa Greece. Kaya kapag pinari sa atleta ang mga mananampalataya, natural lamang yon. Maraming magagandang bagay na matutularan sa pagiging athlete. Ayun nga ang aming pag-uusapan, mga kapatid, ngayon, yung bang running the race of life. Kasi tayong mga Kristiyano ay inihambing sa isang athlete,
So, manalangin muna tayo, Minister Boy, kayo na po manguna. Let us manalangin pray. tayo. Opo. Sama tayo. Lord, thank you po. At kanina pa lang umaga, nangungusap ka na. Marami ka pong ginagawa. Kami po ang bigyan mo ng kakaibang karunungan na makaunawa at maipamuhay po kung ano yung ibig mong buhay sa amin. Kaya salamat po at patuloy. Bawat sandali ng aming gawain, ikaw lamang naman po ang naitataas. Kaya muli parangalan mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Lahat po ng marinig na mga tao, magipong kapakinabangan, O God. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Again, magandang umaga sa Comfy Family. Retrospect lang mga kapatid. Tan, ikaw doon sa retrospect, ano ba yung magugunita mo nung mga panahon na yon? Ayon doon sa ating napanood ngayon at yung kalagayan natin noon, ang alam ko tayong lahat ay nagdisiplina sa pagkain, ano. Ay siya nga pala, yung choreographer natin dyan. First time natin sumayaw, ano, Minister Boy? Si Brother Dave, si Brother Bito, siya yung nagturo sa amin sumayaw. At kanya-kanya kaming pumili ng aming sports. Kay Minister Boy, swimming. Bakit nga ba swimming? Isa kasi yun sa hilig ko. Hindi naman pwede sa akin ng mga physical talaga, yung mga basketball. At least yung swimming, medyo safe ng konti. Tsaka maganda nagagawa niyan sa katawan, ano, yung swimming. Meron ba dyan yung proper breathing? Wala naman, talagang hilig ko lang. Si Minister Otan, ano ba yung napili mo doon? Yung napili ko, basketball. Kasi ang pamilya natin, mahilig talaga sa basketball. Kaya thank you Lord nga. Yung hilig ko doon sa basketball, kaya laging basketball, thank you Lord yung physically fit dapat . Tsaka kung bakit pumayat tayo doon, Pastor, medyo parang meron kayong anong tawag dito, reward pag medyo bumaba ng timbang. Kaya naging ano naman namin yun, naging dedication namin para lalong pumayat para pagdating do sa pag-perform natin talagang, kasi parang ang pangit na mo, magpe-perform ka doon, sasayaw ka, laki ng tiyan. At thank you Lord naman, lahat tayo medyo maganda-ganda yung katawan natin. Kaya yun nata yung isa sa pinakapayat ko, no? 173. Ngayon, ang timbang ko ay 174.5. So, konti na lang. Kaya ang ginawa ko naman doon, nagdisiplina ako, Minister Boy. Tan. Ngayon naman, ang ginagawa ko, kaya ako pumayat, nag-metformin. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng disiplina. Kasi doon ang aming pakay ay to be physically fit and spiritually fit. Kasi biblical naman yun na physical exercise has some value. But it is more valuable ang spiritual exercise because it promises the life here tsaka yung life natin in the presence of the Lord. So, yun ang ating pag-uusapan, running the race of life. Meron ba kayong karanasan hango sa salita ng Diyos? Kasi sa running the race of life, meron akong napansin na dalawatan. Una, yung kailangan meron kang purpose. Tsaka kailangan dyan ng strict discipline, hindi ba? At kailangan din dyan ang preparation. Sino kaya ang maunang magbabahagi sa inyo? Ako na. Kasi Ikaw sa na? preparasyon Sitaw muna, Minister Boy. Mga kapatid, running the race of life, kailangan natin ng strict discipline. Amen. Minister Running Otan. the race of life. Sabi nga kanina ni Tita Ria doon, kailangan makarating tayo sa finish line. Talagang kailangan makarating tayo sa finish line, yun yung pangako ng ating Panginoon. Ngayon, sabi dito, paano ba tayo makakapasok yung makakatapos sa finish line? Meron akong ditong, how to be a great Christian race. How to be in a Christian race. Pag tinignan natin dito, paano tayo magiging maayos at maging makarating doon sa finish line. Dito, meron akong ibibigay na
nabasa ko sa Hebrews chapter 12. Iisa-isayin ko to 1 hanggang 3 na Sige pag tinignan natin dito na how to be a great Christian race para dumating ang time, makakarating tayo doon sa ating finish line, yung finish line na makasama natin ang ating Panginoon. Doon sa verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo na napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyagang tayong tumakbo sa paligsahang ating sinasalihan. Sabi dito, yung unang-una dito, sabi dito, how to be a great Christian race. Kailangan sabi, remove the hindrances. Tanggalin ng mga balakid. Oo, balakid. Amen. Kasi hindi ka makakatakbo, hindi ka pag tinignan natin na hindi ka makakarating doon sa finish line, yung mga balakid na dadaanan mo. Kasi sabi dito, buong tiyagang tumatakbo at sabi dito, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Kasi minsan, thank you Lord, sabi, nakaka-relate ako, remove the hindrances. Kasi, kaya ako nakaka-relate dahil yung aking anak kasi napili nga siya bilang isang NCR player ng Parañaque. Ngayon, yung coach nila, yung lahat ng hindrance, kasi kailangan physically fit ka eh. Kasi kailangan mentally okay. Sabi doon, kailangan pag tinignan natin yung alalahanin mo, yung problema mo, aalisin mo eh. Kasi para pag dumating ka doon sa laban, maging physically fit ka. Katulad ng aming anak. Kasi nakalagay dito kasalanan. Yung kasalanan na sinasabi, alisin yung hindrance. Kasi katulad nyo sa anak ko, yung sa coach. Ang laking part pala nung coach. Kasi bakit kamo? Sabi nung sa anak ko, kayo ha, bukas may laro kayo. Huwag kayong mag-ML, yung sa computer. Kasi doon sa computer pala, doon sa cellphone pala, yung vision ng mata mo, nawawala yung vision pagdating sa basketball. Kaya pag dumating ang time na sinasabi niya yon, pero nakita ko doon sa aking anak na hindi rin siya sumunod. Dumating ang time, paglaro nila, sa dami ng tinira niya ko, konti lang yung pumasok. Pero doon sa dapat bilang isang Kristiyano, sabi doon, alisin mo yung mga hadlang. Kailangan bilang isang Kristiyano, mag-focus ka kay Lord, gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon, tanggalin mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Para, sabi doon, para ka makatakbo sa hinaharap. Yung pangalawa, sabi dito, sa Hebrews 12, verse 2, doon sa 2, tuon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang matay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yung unang R, sabi dito, remove the hindrances. Pangalawang R, remember the reward. Kasi pag tinignan natin dito, sa takbo natin, sa tournament, kailangan aalimin mo muna kung ano yung reward na sutuhakin mo. Tatahakin mo. Kasi pag tinignan natin dito, hindi ka pwedeng laro ka ng laro, hindi mo alam pagdating doon sa finish line, hindi mo alam kung anong reward ang hinihintay mo eh. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung reward na hinihintay mo. Hindi katulad sa ng ating Panginoon, sabi dito, at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya pag tinignan natin dito, yung reward na pagdating ng araw, makakasama ka sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon, remember the reward. Kasi sabi, when we feel like give up, let's focus on the finish. Di ba parang minsan pag tinitignan mo, minsan nangihina ka na, hindi mo na kaya. Parang give up ka na. Pero meron kang meron kang dinidesire. Goal. May goal ka na, makarating ka, makatapos mo yung finish line. Ganon din sa atin bilang isang Kristiyano. Kailang ano ba yung reward natin? Bakit tayo hindi tumitigil? Yung reward natin, gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto natin pagdating ng araw, makasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito sabi dito,
yung tatahakin natin kung ano yung pinasok natin, na tignan natin kung ano yung reward. Kailangan alam natin eh. Sabi nga dito yung kay Paul, sa 1 Corinthians 9:25-26, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay ang panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Kaya pag tinignan natin dito, kailangan meron kang pinapatunguhan. Ano yung pinapatunguhan mo? Kailangan, sabi dito, remember the reward. May reward. Kaya ka tumatakbo kasi alam mo, in the long run, meron pag nakarating ka sa finish line, makakamtan mo yung buhay na walang hanggan. Yung pangatlo na lang. Verse 3, isip-isipin nyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga kamakasalanan upang hindi kayo manlupampay o manghinaan ng loob. Pangatlong R, sabi dito, resist discouragement. Kasi minsan dumating ang time, pero din ako mga sitwasyon, dumating ang time, hindi pa nagsusimula yung laban, talo ka na. Di ba? Parang, hindi pa nagsisimula yung laban, talo ka na. Kasi sasabihin siya, wala, malaki yan, wala, di ka uubra dyan, wala, magagaling yan, wala, intact yan. Hindi. Hindi. Bilang isang Kristiyano, dapat focusing and keeping one's mind on the endurance of Jesus Christ. Lagi natin tatandaan, Philippians 4:13, ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Kaya sabi doon, tatlo na R na tinignan natin dito, how to be a Christian race, great Christian race, remove the hindrances, remember the reward, and resist the discouragement. Kasi pag inalala mo na discouragement ka kagad, hindi pa nag-uumpisa, talo ka na. Pero tayong mga Kristiyano, magagawa natin lahat, kayanin ang lahat ng yan, kasi alam natin, kasama natin. Magtatagumpay tayo kung kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Glory to God. Dito nga sa Hebrews 12, basahin ko lang sa New King James Version yung 1-3. Ito yung the race of faith na binabanggit ni Minister Otan. Kasi marami ring mga Kristiyano nakita ko na good starter pero poor finisher. Nagaganap yan mga kapatid. Kaya nga ang payo ng salita ng Diyos, basahin ko ulit sa inyo. Huwag nyo kalimutan yung 3 R. Baka meron pa kayong mga hidden na kasalanan na nagiging obstacle sa ating paglilingkod kay Lord. Yung mga pribadong kasalanan na ikaw lamang ang nakakaalam. Kasi meron ding mga kasalanan na commission na hayagan. Pero merong mga, di ba, meron tayong memory verse, yung 119, 111, yung ano yan, yung 119, Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against Thee, O Lord. Kasi kayo lamang ang nakakaalam kung merong mga pribadong kasalanan na ikaw lang nakakaalam sa iyong kwarto, sa iyong bahay na hidden. Paparusahan ka niyan. Hindi yung pagtahak mo sa running the race of life and the reward is eternal life, baka mamaya katulad nga doon sa unang Timoteo 4:16, kailangan yung iyong doctrine at ang iyong pag-uugali, way of life, ay magmamatch. Baka kasi maalam ka naman sa salita ng Diyos, pero yung pribadong buhay, yung behavior, kakaiba naman. Alam ng Diyos yan. So, yun yung mga hindrances, obstacle na tatanggalin mo. Tsaka ano pa ba yung mga nagpapabigat sa'yo? So, alam ko, iba't iba tayo ng mga karanasan at nabanggit nga ni Otan, ano ba yung nagpapabigat sa'yo? Tayo, we are so worried and upset about so many things. There are times na yung the most important thing is to listen to the Word of God
pang-araw-araw yan. Parang katulad ni Hesukristo. Paggising niya, dinisiplina niya ang kanyang sarili. Sa Mark 1, kung di ako nagkakamali, 34-35 ba yan? Yung maaga pa lang, lumalabas na siya para magdasal. 1 ba yan? 1:34 ba, Minister? Oo, tignan nyo nga. Kaya isa yan sa discipline na gagawin natin. Alam mo, paggising mo pa lang, si Jesus Christ, ganun ang ginagawa. Maagang maaga, para pang madaling araw. 35 ba? Madaling araw. Ano po? 35. Paano po? Mark 1:35. Sige nga po. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Ayun. Baka kasi paggising natin, ang dami na kagad bigat na dala-dala. Yung kahapon pa, nung isang linggo pa, nung makalawa pa, hindi mo naman kakayanin yon. At kapag doon ka nag-dwell, yung disiplina ng pananalangin, uunahin mo yon. Ang sabi to, si Jesus Christ, yun ang kanyang discipline. Pwede nating magaya, di ba, Minister Boy? Kayo po, yung inyo pong pamamaraan sa salita ng Diyos na naituro sa atin tungkol sa disiplina. Meron po kayo dyan, di ba, sa unang Korinto? Sa 1 Corinthians 9:24, sabi, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So, iba talaga yung may purpose ang buhay, may layunin. Alam nyo, ilan-ilang Kristiyano ang nagpapahalaga sa paghahalin tulad ng Biblia sa mga mananampalataya sa isang atleta. Kung mapupunan ninyo, ang mga atleta kasi matitibay ang tuhod. Mas aktibo ang mind. Mas matatatag yan sa mga pagpapasya. Kasi disiplinado sa lahat ng bagay. Kaya nakalulungkot nga, hindi gaano pinapansin ng mananampalataya dahil siguro sa isipan, hindi naman tayo mga atlet, lalo na mga may edad na. Pero yan ang pahayag ng Biblia. Sabi, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Naalala ko tuloy nung nagkaroon tayo ng Compi Marathon. Yes, pakarami natin rito. Talagang kompleto ang mga attire. Yes. So, nung magsimula na yung marathon, pabawas ng pabawas. Meron nga mga senior citizen, may hindi umabot ng guardhouse. So, ang pagiging atleta na isang Kristiyano, hindi sa bihis lang. Hindi lang mabuting panimula, kundi kailangan makakaabot lahat sa hangganan. So, yung mga senior citizen na huminto sa guardhouse, excuse na yon, alam natin lahat yon. Yun naman ay makasama ka lang, body-body lang, okay na. Sabi nga ng Biblia, kahit tumihina ang aking katawang panlupa, patuloy namang lumalakas yung aking inner being, yung aking espiritu. Ang mahalaga kasi sa body of Christ, sama-sama. Amen? Pero dito, sabi, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Kailangang makaabot tayong lahat sa hangganan. Hindi pwedeng hihinto sa gitna. At dito, sa race of life na ating kinalalagyan, hindi tayo magkakalaban dito. Amen. Dito ay kampi-kampi. Kung merong nadapa, tayo ang babangon. Kung merong nangangailangan ng tulong, tayo magbibigay, lahat. Hindi tayo magkakalaban dito. Ang buhay kasi, lalo na kapag kay Kristiyano, hindi yung para makaungos ka sa kapwa mo. Tama. Kundi ang mahalaga, sama-sama kayo, tulong-tulong, pagiging matatag hanggang sa hangganan. Amen? So pagbutihin natin, bawat isa ang ating pagtakbo. Kasi hindi naman gantimpalang panlupa lang ang hanap natin. Kundi pang walang hanggan to. Ito yung crown of righteousness, crown of life. Maraming crown sa Bible at kailangan lahat makamta natin. Huwag tayong huminto sa ganun lang. Kaya salamat sa Diyos. Tandaan natin, disiplinado ang mga atleta. Ang sabi ng 2 Timothy 2:5, hindi magwawagi ang sino mang manlalaro kung hindi sumusunod sa tuntunin. Merong mga may rules. Tama po, 2 Timothy 2:3-7, opo, 5, tama. Hindi pwedeng... Oo, may rules nga po, opo. Tuloy po. Mahalaga yun mga kapatid. Kasi ang mga Kristiyano, ang sabi nga, kahit ano namang
palaro, merong mga rules and regulations. Pagka, alimbawa, di ba meron mga nabalitaan tayo, mga nanalo ng medalya, kaya lang nag-inject ng gamot, disqualified yung gold. Kasi nag-violate ng rules. Oo, tsaka pandaraya na so hindi po pwede. So tama po yung pangalawang Korinto. Meron diyan yung atleta, meron din diyan yung soldier na hindi ang rules hindi kasasali sa civilian affairs. Meron ding farmer, 3 po 'yan, di po ba? Na inihemplo do sa pangalawang Timoteo 2:3 hanggang 7. Tuloy niyo po, mahalaga yung mga rules, mga kapatid. Kasi yung mga paghahalintulad nung 3 na 'yon, kay farmer ka, kay ikaw ay soldier, kay ikaw ay athlete, lahat yan parangal sa Diyos. Amen. Pero kapag merong lakip ng pandaraya, hindi na parangal kay Lord Diyos. Amen. Kaya dapat maintindihan natin yun. Basta itong lahat na ito, ginagawa natin ng buong tiwala ay sa Diyos. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Amen. Ang lakas nila ay matutulad sa lakas ng pakpak ng agila. Tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod, lalakad ng lalakad, hindi manghihina. Kahit na senior ka na, mararanasan mo ngayon to. Tayo maraming worker na mga para bang hindi na kayang maglakad pero nakakaabot pa ng mga bundok-bundok di ba? Nung ako'y mag-worker, pagka yung pwesto nila Sister Ria na yon, hindi ko kilala yung mga yan. Kasi sobrang labo ng mata ko. Bata pa ako, nakasalamin ako. Same. Pero may time, nilid ako ni Lord na ipacheck yung aking mata. Yung pala parehong may cataract. Tigi-1 oras lang sa operating room. Mula noon, hindi na uli ako nagsalamin. Ano yung ililid ka ni Lord sa maganda eh? Amen. Ituturo niya sa'yo yung landas na buhay talaga ang hatungan. Yung buhay na maganda, hindi yung buhay na dating buhay. Kaya salamat sa Diyos. Amen, amen. May nabanggit ka, Minister Boy, na kaugnay dun kay Minister Otan. Kasi dun sa sinabi mo, tayong mga Kristiyano ay hindi nakikipagkompetensya. Amen. We are a complement to one another. Pero meron ding mga kapwa Kristiyano na sabi ni Minister Otan, yung pangatlong R. Ano yung pangatlong R? Resist discouragement. Alam mo ba na meron ding mga Kristiyano na kasama sa Christian community? Anywhere. Di ba meron diyang mga, ang salita ay negatibo na nakaka-discourage? Nakaranas ka ba ng gano'n? Ano ang gagawin natin dun sa mga kasama sa Christian communities, kahit saan communities, na makakarinig ka ng mga words na i-discourage ka, words na sabi mo kasi dapat magsuporta eh. Ano ba yung ginagawa mo sa ganyan, Minister Boy? Yung pala, nakakabigat pala yun. Minsan kasi napabilang din ako sa ganun. Pero lahat naman siguro tayo. Ang mahalaga, manatili lang kasi ang Diyos mismo ang maggagabay sa atin. Ilalagay tayo sa tamang direksyon. Kasi matagal na nababad siya. Di maganda yung ating kaisipan. Kaya akala natin, tama. Pero salamat na lamang sa bawat aral. Unti-unti ang pagtuturo ni Lord. Pero ang mahalaga, kahit mabagal, papaunlad, papalago, hindi papaurong. So sa reality, sabi ni Minister Boy, may mga taong negatibo pala. Amen. Siguro, ang aking natutuhan dyan, Ma'am, ikaw, siguro yung pagkakaiba ng concern tsaka criticism. Yung concern po tsaka criticism. Halimbawa, minsan kasi concern lang, kaya nasasabi. Kanya nga lamang, minsan may tanggap naman na nakakapanghina. Pero kung yan ay criticism, kung ikaw ay na-criticize, tignan mo rin yung sarili mo. Una pala, sino ba yung nagkikriticize pala? Baka mamaya, yung nagkikriticize, wala ka lang karapatan mag-criticize. Tignan mo nga yung pagtinignan mo in reality. You contemplate. Itong nakikriticize sa'yo, kamusta ba yung buhay niya? So first, tingnan mo. Ngayon, kung meron ka namang sa kanyang criticism, kahit na medyo yung kanyang pamumuhay ay pag tinignan mo, parang walang karapatan, pero tingnan mo pa rin yung sarili mo. Baka ginagamit ni Lord na baka nga meron kang dapat ituwid. At kung wala naman, ang ginagawa natin dyan, ako minsan, o kayo rin, baka mapikong kayo, baka bumawi kayo, kumurot kayo, o
mag-retaliate din ng salita-salita, maglaban-laban, magkikreate. Tuwan-tuwa yung demonyo. So pagka ganon, ang magbibigay kasi ng, if you want to compare yourselves, compare to Jesus. Makikita mo yung kawalan mo. So, ang kadalasan, ang ating nasasabi, ipag-pray natin, which is the best way. At ang nasasabi pa natin ay ignore. Kasi minsan, sasakupin ng kaisipan mo yan, magiging pabigat na ngayon sa'yo sa paglakad mo sa Christian life, di po ba? May payo dito, Minister Boy. May payo. Doon sa'yo, binasa mo 1 to 3. Ang binigyan mo ng diin, 2 to 3. Basahin ko itong 1, Minister Boy. Ay, kayo na. Minister Boy, alam ko. Tingnan niyo yung tingnan niyo yung inyong insight, Ito sa Hebrews 12:1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Bigyan ko itong yung cloud of witnesses. Meron ba kayong idea dyan, yung binabanggit na cloud of witnesses? Ayon sa ating mga Opo. Ayon sa ating mga aral, yan yung mga Heroes of faith. Heroes of faith. Amen. Sa chapter 11. Oo. Amen. So yung mga cloud of witnesses, sila yung mga nauna na kay Lord na. Sila yung nag-cheer. Sa ating running the race of life. Kung meron ba man di-discourage, ang ibig sabihin dito, tingnan natin yung mga naunang Kristiyano. Yun ang ating mga panuntunan, di ba? Yung cloud of witnesses. Oo. Gusto nyo magkaroon ng mga ng mga funny moments, Minister Boy, yung mga nakakatuwang pangyayari. Kasi nabanggit ni Sister Ria, isa sa cloud of witnesses o mga witnesses na nasa piling na ni Lord, sa coffee, ang dami ng mga kapatiran na kinuha ni Lord na hindi bumigay sa paglilingkod. Amen. Katulad ng mami. Alam niyo ba, bago siya kunin, si Minister Otan, laging kasama to ng mami. Kayo rin, Minister, ano ba yung parang, meron ba kayong funny moment sa mami? Kasi ang mami ang akin. Para bang ma-amaze ka. Minsan, nando sa Baguio, may pinuntahan, pag tinignan mo, bumili lang ng gulay, tapos kung sino yung madaanan na mga kapatiran na knowledge siya, pagpe-pray. Pagkatapos sasabihin, punta tayo ng Laiya. Po? Laiya? Galing ng Baguio. Pagdating doon sa Laiya, pupunta lang doon sa isang kapatiran, tapos uuwi na. So, pag tinignan mo, pero yung mga nililid siya from kahit saan lugar, tapos minsan magpe-prayer meeting, tapos, ayun, may sakit na, pero parang sila ang magpapalakas sa atin, no? Meron ka bang funny moment sa mami? Sige, sa mami, kasi parang meron isang sitwasyon, sabi niya, may pumasok, hindi ko alam kung kayo yata yun, Pastor, sabi niyo, bigay kayo ng bigay dyan. Alam na, sabi niya, bigay kayo ng bigay, hindi niyo ba alam na niloloko na kayo? Sabi, niloloko na kayo. Sabi ng mami, hindi ako niloloko. Sila ang niloloko ko. Bakit? Kasi alam ko naman na niloloko nila ako. Si Sister Rian, daming karanasan dyan na funny moment. Gusto nyo sa mami? Ganito. Kasi yung cloud of witnesses, pag di ba tayo dun sa White Cove, yung in retrospect, kumbaga yung nire-remember natin yung mga nakakatuwa doon. Ako, tuwan-tuwa ako doon. Biro mo, nagawa pala natin yung Festival of Tents, tas lahat ng mga members, lahat ng mga workers, yung kanilang creativity to bring glory to God, lahat ng gagawin para malapit ang tao sa Diyos. Parang katulad doon sa unang Korinto 9, 24-27. Pero pag binasa nyo, Minister Boy, yung 19 hanggang 23 dyan, ang kanyang pinakalayunin sa kanyang running the race of life is to bring glory to God and bring people to the Lord. Tayo lahat ng mga pamamaraan, pinag-aaralan natin yung mga
Festival of Tents, tapos yung kailangan malusog tayo, disiplinado tayo. Pag tinignan mo hanggang ngayon, ito ang bunga, malalakas pa rin tayo. Meron ka bang mga funny moments sa mami? Hindi masyado? Kasi pagkalalot may mga lakad tayo na may mga attire-attire, funny moment sa akin. Natutuwa ako sa buhay ko nun kasi hindi ko naman dating ginagawa yun eh. Pero pagka hindi mo naman ginawa, maiiwanan ka. Kailangan sama-sama tayo lahat sa race. Alam mo, Minister Boy, meron akong talagang pag nagkaroon tayo ng retrospect, yung ginawa natin doon kay Joseph. Naalala niyo yun? Doon sa UMAC. Naku, abangan niyo yan doon, mga kapatid. Isa kayo doon Minister Boy, di ba? Parang luha, tuluhog. Pero nung nagpa-practice dito, walang humpay ng kadyawan. Pag tinignan mo, naku, ang daming mga masasayang moments na... Ito na lang, isa na lang dahil kasi kailangan sa ating... running the race of life, ang ating, si Jesus Christ, doon sa Hebrews 12, ang sabi niya, hindi siya tumitingin doon sa present situation, kaya merong pain, may sufferings. Ang sabi niya, He endured the joy of the cross. Sabi doon. So meaning to say, tayo, halimbawa, dito tayo, running the race of life. Sabi nga ni Minister Otan, tignan natin yung ating gantimpala na eternal life. Kasi kapag doon ka nakafocus, fixing your eyes on Jesus, no matter anong obstacles or mga hindrances, babatahin mo yan with endurance. At ang mahalaga rito, Minister Boy, nakakalimutan ng mga iba, doon sa sinabi ni Paul, yung freedom and discipline. Probably ma-discuss natin yun sa Sunday. Kasi napakahalaga nitong ating running the race of life, itong freedom and discipline. Kailangan magkatambaldan. Pero sa Sunday na to. Pero nakakatuwa, huling-huli na lang, sa ating today, pag tinignan mo yung mga media, babasahin, mga libro, kung mahilig kayo magbasa ng libro, ang mga naituturo dyan ay puro self-confidence, puro self-fulfillment, self-ganito, self-ganyan. Pero nakakalimutan ng mga Kristiyano na merong isang mahalagang dapat gawin sa disiplina, yung tinatawag na self-discipline. Ayan. So, ano ba itong self-discipline? Probably sa Sunday, Minister Boy. Kaya mga kapatid, isa na lang funny moments. Kailangan talaga disiplinado tayo, nakatingin tayo dun sa eternal life, although we are here on earth, kung ano man yung mga kabigatan na nagpapabigat sa atin, kung may mga obstacles, hindrances, yung mga nagpapabigat, i-discern nyo. Pero yung mga private kasalanan, knowledgeable kayo doon. So ibasura nyo yung, paparusahan kayo niyan. Mahihirapan mag-progress. Hindi lang mag-i-stagnant, uusod ng uusod. Tsaka yung conviction ng Holy Spirit, nako, ang bigat niyan kapag meron kang private na kasalanan. Yun ang sabi rito, every sin that weigh us down, tanggalin mo na yan. Kaya kung meron man, it is up to you para running the race of life. Isa na lang na funny moments. Nagmamaneho. Si Sister Ria kasi lagi nagmamaneho. Ako naman pasahero Nagmamaneho. Tapos, ang mami, di ba pagka minsan merong, halimbawa, merong gusto o nahuli. Alam mo, nahuli ka sa, marami siyang mga kasama. Di ba ang ginagawa ng mami, hahawakan yung mga kamay ng pulis? Uy, patawarin mo na. Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Ikaw, alam mo ba yan? Ikaw, meron isa. Yung, sige, kwento mo. Merong sitwasyon na, yung sa mami naman, dito sa may standard. Ngayon, pinag-drive ako ng mami. Ang mami kasi, pag umalis dito sa bahay, tulog kagad. Ngayon, pagbiyahe namin, pagsakay pa lang, tulog na. Paglabas ko pa lang sa standard, pagpasok ko doon sa intersection, nakita ko wala namang police traffic. Pumasok ngayon ako. Pagpasok ko ngayon, naharangan ako ng isang sasakyan. Ngayon, may dumadating na yung police. Yan na. Biglang kinalabog yung hood ko. Ay, hindi mo ba alam na ganito, merong bantay dyan, hindi ka dapat pumasok? Ang mami, nakatulog, nakalabas yung dila. Sabi ko, Sir, emergency lang po.
nakalabas, may emergency lang po, nakalabas yung dila. Sige. Tapos bigla sabi ng mami, Apo, ano yung sinasabi mo ganyan? Ayan, humingi ka ng tawad doon. Humingi ka ng tawad. Alam nyo alam mo ba sa biyernes, bukas, ano ba yung funny moments nyo sa mami? Ayan, kayo tayong mga maggagawa. Alam ko maaalala mo rin yun. Marami. Kay Sisteria na lang. Kasi ako minsan nagmamaneo. Pero pag nahuli ka, may violation. Wala nang katwiran. Bibigay mo yung lisensya, tapos humingi ka ng tawad. So, there are times na nakakaalpas, di ba? Pagka naka-violate tayo. Pero, wag niyong gagawing dahilan to. Ito'y tunay na mga pangyayari. Siyempre, follow the traffic rules. Kung nag-violate ka, huwag ka maglalagay. So, minsan, napapatawad. Ay, thank you, Lord. Di ba ang mami laging humahawak sa mga kamay? Kami ni Sister Ria. Sabi ko, Sir, patawad na po. Sabi sa akin, doon sa palengke, may tawad. So, hindi ba? Sige po. Siyempre, titikitan ka, tapos tutubusin mo kasi nag-violate ka. So, meron talagang punishment doon di ba? So, magbabayad ka. Minsan, pagka paulit-ulit, marirevoke yung license mo. Kaya kasi merong mga rules and regulation The same sa ating pagtahak sa Christian life. Ang rules and regulations yan, mga brother, last na lang, faithfulness tsaka holiness. Rules and regulation. Kailangan doon sa Philippians 1, yung worthy of your calling. Yun ang rules and regulation. Kung wala kang faithfulness and holiness, paano na yun? So, yung kay Sister Ria, siguro bukas na lang yung kanyang funny moment sa mami. So again, mga kapatid, alas 9, ano na pala? Oo. So, running the race of life, kaya natin, sabi nga sa Timothy, 2 Timothy 4:7, sabi ni Paul, I have fought a good fight. I have run the race. Tingnan nyo, tama ba yun? Hindi siya bumitiw. So, ganun din tayo. Yung running the race of life, I have kept the faith. Kaya natin yan. Andiyan lagi ang tulong ng Banal na Espiritu Santo and our cooperation, yielding to the leading and promptings of the Holy Spirit, and then the Galatians 5 must be manifested in our lives. Christ-likeness. Kaya, in Jesus' name, Amen. Closing prayer, Tan. Glory to God, mga kapatid, Lord, maraming salamat sa napakagandang oras na pinagkaloob nyo. Maraming salamat sa tinalakay namin. Lord, patuloy kaming tumahak, patuloy na mamuhay ng kalugod-lugod sa inyo para pagdating ng araw, makasama ka namin, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala kayo sa aming buhay. Palagi nyo po kami paalalahanan kung may mga bagay na hindi nakakalugod. Humihingi kami ng kapatawad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy nakikinig ng inyong live screen. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pag-iingat sa karamdaman at Lord, si Sister Linda, thank you, Lord, na pinagaling nyo na at makakasama namin muli sa gawain. Thank you, Lord, protection, pag-iingat at ilalayo sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon, makapamuhay na kalugod-lugod sa inyong harapan. In Jesus' name. Amen. God bless. you. God bless you tomorrow. Glory to God. 2 Timothy 2:2